paghiraping patibayin, ganyan ang kabalikat net Malaya So patuloy po na ginagampanan ng inyong lingkod at ang buong katropa dito sa National ang pag-assist po ng ating dun sa ating kapulisan na manggagaling pa po sa PNP Las Piñas City Station Community Affairs Section na pamumunuan po ng hepe na walang iba kundi si Sir Datul at kasama po dyan sila Corporal Pen, si Sir Pen at saka si Sir SPO2 Manaog darating at ang mga buong tropa ng SCAS darating para po sa nasabing community outreach ng PNP. And of course, ang kabalikat ay siyang mag-a-assist sa kanilang outreach program. May counterpart din po mga katropa ang kabalikat. So kung nagpapapiding po ang PNP dito po sa Sunshineville, dito sa loob ng BF Resort sa Talondos, may counterpart po magdadala din po ng feeding, pagkain ang kabalikat. And of course, darating din po ang mga national and members ng kabalikat dito po sa Las Piñas City. At walang kaabog-abog, nag-oo agad ang Sunshine Homeowners Association. Mga officers po, lalong-lalo ng kanilang president, nag-agree agad na ipapagamit ang kanilang covered gym. At that's for free. And good job po mga officers po ng Sunshineville dito po sa Talondos, sa loob ng BF Resort. Dahil po, pinapagamit po nilang libre para po sa lecture ng PNP. And this lecture boils into discussing about the anti-bastos law and the violation against women and children and other laws na po pwedeng i-discuss ng PNP. Alright, so kasama natin ngayon ang presidente ng Homeowners Association dito po sa Sunshineville. Alright guys, kasama natin ang presidente po ng Homeowners Association po ng Sunshineville dito po, si Mamila. Ito po naming mga yes, officers. Ma'am, maraming salamat po sa pagpapagamit nyo po ng libre po dito po sa inyong covered court na ito po ay paggaganapin dito po yung lecture po ng mga PNP. At of course, anong lilinisin? Nililinis nyo na lahat yan. Anyway, mamaya po, antabayanan nyo po ang kabuuang kwento po dito po sa paglalapit ng imahe ng mga kapulisan sa ating community. Tatandaan po natin, ang isang PNP po dito po sa Las Piñas ay actually nationwide po yan. Ang isang PNP po, nakatoka po sa kanila is 500. Pero based dito sa number ng PNP dito sa Las Piñas, si Major Ortega nagsasabi na isang PNP 5,000 katao ang binabantayan nila. So malaking bagay po na mayroon po tayong mga police of force multiplier kagaya ng kabalikat, inyong lingkod. Dahil po, nami-minimize po ng ang mga criminalities dito po sa mga community. Yun. Coordinated naman po tayo sa PNP sa lahat ng activity nila. Itap lang tayo. Ganon din tayong kabalikat. Pag meron tayong mga activity na nakakasa, itap lang natin sila. Yun ang promise po ng mga PNP Las Piñas. So, without much ado, itutur ko lang kayo kung saan magdi-discuss po itong mga PNP. Yan po, nakahanda na po yan. Eksaktong 8 o'clock, ayan na po yan, nakaset up na po lahat yan. At maraming salamat po sa Homeowners Associations po dito po sa Sunshineville. Ang mga officers po nila ay kahiram po ng kanilang covered, ano ba tawag dito? Hindi man to court kasi dito basketballan. Covered, basta covered. Di ba? Maraming salamat po sa inyong lahat. Actually, nandito na, nakaantabay na po yung mga officers ng homeowners dito.
Nag-confirm po si Sir Pen na darating po sila. It's either 8:30 to 9. Ganun lang naman po yan kasi manggagaling pa po sila sa headquarters. And then of course, I would like to thank Masa Ito Chapter, lalo-lalo na yung kanilang secretary. Nag-donate po ng para pandagdag feeding din po dito po sa nasabing event. Hindi ko pwedeng i-preempt kung sino yung darating. Basta't kung may darating na kabalik at officers and members, kasi alam naman natin, today is working day. So, hindi natin ina-expect na may darating na maraming katropa, pero kung mas marami, mas okay. Because actually, this event is a number game. Mas marami nga atin, mas okay. Alright! Ang objective po ng outreach program na to is dito po kami sa vicinity po ng school, sa daycare center po ng Carnival Park, which is located po siya sa Talon 2, and then adjacent dito ay ang Homeowners Association po ng Sunshineville dito po sa loob ng Talon 2 yan po. So yan, sa tulong po ng ating PNP, dito po sila mag-clean up drive, and at the same time magbibigay po ng konting lecture po pagdating doon sa mga batas na dapat paigtingin para po sa komunidad ng mga kababaihan at mga kabataan po dito po sa bayan ng Las Piñas. Salamat po ang tropa ng Kabalikat, pati po ang ating mga personal ng community affairs section po na pinamumunuan po ni Police Captain Datol. Kasama po ang tropa ng ESCAS sa PNP po ng Las Piñas. Alright, ngayon, thank you po na pinagamit nyo po sa amin itong inyong covered court ng libre. Maraming salamat po yun. At hayaan nyo po, bilang promise ko po, kasama po sa vlog ito, pag meron po kayong activity dyan sa loob, sa organization ninyo, itap nyo lang kaming mga Kabalikat, pupunta kami. Alam po, busy po ang ating mga kapulisan, mga activity po yan, pero kahit kami na lang po, pupunta po kami para makakatulong sa inyo. Maraming salamat. At tapos, dalahin na natin sila, pupuntahin na natin sila rito para ma-occupy yung buong Salamat po. Ito po, tabi-tabi na, dito na lang. Okay.
Pwede po ba? Pwede. Isa po siyang LGBT. Yes po. Tama po. Kasi ang Bausi po ay kahit anong gender, lalaki, babae, or LGBT. Saklaw po ito ng Bausi. Kasama natin, ang Bausi daw ay para lang sa kababaihan. Hindi po ito totoo. Kasi ang Bausi ay para sa kalalakihan din po. Ito ang tanong number 1. Ako po ay sinasaktan ng aking boyfriend. Pwede po ba akong magsampa ng reklamo laban sa boyfriend niya? Pwede daw po ba? Hindi naman po sila kasal. Live-in partner or boyfriend niya. Pwede po natin itong patulan ng Bausi or i-reklamo sa bata. Tsaka live-in partner niya. May relationship po sila. So, pwede po natin yan i-reklamo ng Bausi. So, ang pangalawa naman po is anyone po? Ito nakakala. Ang number 1 is physical violence. Ang pangalawa, emotional or psychological violence. So, ano naman po ang emotional or psychological violence? Salita lang. Sobrang sakit. Nasa loob ng Nararamdaman. Tama po yan, ha? Nararamdaman na po natin, para makita ating mga partner. Kumbaga, naapektuhan na yung ating isip, emotional. Depressed na po tayo. Pwede po natin yan sa masihan na Bausi. Number 1 is physical. Number 2 is emotional or psychological. Number 3 is sexual harassment. So, papasok din po yun sa Bausi, ang sexual violence. Ano naman po ang sexual violence? Kahit na asawa po natin ito, kung pinipilit po tayong makipag-sex. Sakot po yan na Bausi. Ayaw po natin. Tapos, pinipilit po tayo ng ating mga sister or partner. Alright. Meron pa po tayo pang-apat na pag-pinipilit ng Bausi. Economical violence. Yes po. Sino po ang nakakaalam kung ano po ang economical violence? Ito po yung tinatawag na hindi pagsuporta sa anak. Papasok po yun sa economical violence. At yung pagpigil sa'yo na magtrabaho na inyong mga partner or sister. Baga gusto nyo pong magtrabaho. Tapos ayaw niya. Pinipigilan ka niya. Yun na yung dahilan ng pag-aaway nyo. Yun. Pwede nyo din po siya. So, record lang po tayo. Ano po yung number 3? Sexual violence. Number 4? Ang galing! Mabalis ang memorya. Malaki ang sahod. Tama po ba yun? Saan po ang malaking sahod? Sahod.
madalas na ito. Natin, sila po yung ginagawang pangkol, especially sa mga nag-arali, Napansin mo lang kanina sinabi kong kumain na kayo, lahat yung tawanan. Kaya sasaglitin ko na lang po ito, dapat po ito 3 oras. Ito na lang 2. Ang nakakain na po tayo. Hindi po ma'am, ano lang po ito, saglit lang naman din po ito. Dadagdag ko lang po dun sa ano natin kanina, dun sa Bausi. Narinig ko lang po, yung napansin naman po dito, parang wala naman pong nasasaktan, ano? So, tama po yun. Huwag niyo pong mahayaan na masaktan kayo. Kasi pag may una, may pangalawa yan. Walang pangatlo pang apat. So marami po kasi inaano dyan lagi is sa mga bata ay ayaw kong makipaghiwalay, ayaw kong kasuhan. Isa pa pong napansin ko, lahat po masaya, pero except lang po si Sir. Parang feeling ko si Sir ang nasasaktan gabi-gabi. Sabi siya lang po, yes, ma'am. Parang feeling ko po, si Sir ang nasasaktan. Di ba kasi malapit na po maano sa Senado yung para sa atin. Makakapagreklamo na tayo. Lahat po sila masaya, hindi nasasaktan. Pero si Sir lang ay ma'am, huwag niyo naman lagi-lagi. Lockdown niyo lang din. Napapagod din po kami. Napapagod din po kami. Takulan din po kami. Positive po sir. Kaya nga, sir. Nararamdaman ko yung mood of sir kanina eh. Nakaganon lang kayo. Hindi lang kayo makasalit. Anyway, ma'am, i-discuss ko lang po sa inyo yung ating crime prevention tips naman po ito. Bago po kami magbibigay Mana yung mga brain natin. straight up po namin. Kaya nga gagawin yung 2 oras na lang dito. Di ba, usually naman po kasi, no? Lalo na pag nandun tayo sa kalsada. Lalo na kung tingin nyo meron po kayong mga dala kayong pera or cellphone, huwag na po nating i-display. Kasi alam niyo naman po, di ba, lagi niyo napapanood, riding in tandem, lalo na sa gabi. Tatabihan na lang kayo, biglang upload na. Di ba po? So kung hindi naman po importante, text niyo lang po kagad, tapos pasok na po sa bulsa. Di ba po? Yun lang naman po yun eh. Kung walang opportunity, ang isang magnanakaw o isang holdapper, wala pong krimen. Ganun po yun eh. Tanggalin lang po natin ilan dyan. Ang oportunidad, saka yung isa pa na sinasabi yung oras, yung ganyan. So pag wala po ang isa dyan, hindi po mangyayari ang krimen. Kasi sa atin na rin po yun eh, kung paano natin iingatan yung sarili natin. Kung tingin nyo po pupunta kayo ng Baklaran, hindi ko po sinabi ha, na maraming krimen sa Baklaran. Wala po akong sinasabi, kahit saan po may krimen. Pero kung mabilis lang naman po tayo, huwag po tayo magsuot ng mga alahas, hindi maakit po ang tao. So ganun lang naman po yun eh. Kung pwede tayo magsuot ng simple lang, simple. Diba yung basic, relo, cellphone, lagi lang po sa bulsa. Kung meron po tayong bag, naglalakad po tayo, siyempre namimili, tingin-tingin. Lagay po natin ang bag sa harap. Huwag po sa likod. Kasi pag nakagaling na po kayo, maganda. Nandun po yung bag, pwede na po yun yung may slash, matukutan. So ganun lang po yun. Yun po ang ating iingatan. Hello.
Landa na, baka may pa. Dito ha? Puro kayo na kayo lagayin dito. Usap ko kami. Ito po yung sinigyan, hindi ko po alam kung ano yan. Pero yan po yung next na. Yun po yung huli. At least meron po tayo. Mababasa itong si Iwasan lang. Alam natin pwedeng makanin tayo ng kilo. Ganun lang yung safety tips. Okay, guys, dinidiscuss po ng ating police captain po ng ang mga safety tips kung ano yung mga maiiwas natin, magagawa natin para makaiwas sa mga criminalities. So as a recap, kinakailangan natin wag natin bigyan ng chance itong mga masasamang loob na gumagawa ng krimen. So gaya ng pagsabi nila na iligpit yung mga valuables pag napunta kayo sa labas, iligpit yun na, huwag yun ang i-display. Kasi ito yung hudyat na magkakaroon pa ng interest itong mga masasamang loob na hablutin, nakawin, iistasin. So ito'y ingat lang po, sabi ng PNP. Yun po yun. Laglag pa yan sa mga mall naman po ito, sa mga kainan. Ay ma'am, sa inyo po siguro yan, no? May bariya. Kayo naman gagano, tapos yung bangko po nandito. Si Mister, umu-order. So yun na po yun. Makikita na lang po sa CCTV. Goodbye. Malis na po yung bag. Sama na po yung bag. So ganun po yun. Masakit man po sa pandinig, pero sinasabi ko po talaga, charge to experience po yan. Charge to experience. Kasi kung nabasuntok sa buwan na po yan, suntok sa buwan. Tama sa mga tips na binibigay po ni PO2 Manaog, PCR, ay yung mga tip at mga modus operandi po na ginagawa po ng mga masasamang loob. So, malaking bagay guys. If you want to know more about the modus operandi, just review the video. Panoorin nyo po kung ano yung mga dinidiscuss. Isang malaking bagay po na makakatulong po ito as tip para sa ating sarili. Yan sa okasyon. So, palit lang ng kaso yan. Pwede ko pagpiyansa ang tao. Kaya minsan, nararamdaman ko rin po, siyempre, na naawa, na salisi sila. So, yung iba, yung iba nandun. Pag nakausap kami, kasi alam nyo na pala, nandiyan na pala sa gallery nyo na magnanakaw. Salisi. Bakit nandun sa labas? Yun nga po yun. Meron po tayong tinatawag na rule of law. Diba po, hindi naman po natin pwede ilagay yung batas sa ating mga kamay. Diba po? So, ganun yan. Kaya nga, lagi ko po sinasabi talaga din, masakit man po sa pandinig, pero charge to experience po yan. Kaya kung nga ba, tayo rin po sa sarili natin ang mag-iingat. Ganun po ang ano dyan. Charge to experience po yan. Pero, okay na rin po yun, ma'am, sir, ha? Huwag po kayong maglalaban. Please lang. Huwag po kayong lalaban sa kanila. Ang akin naman po dyan is, kung kinita ko po itong cellphone na halagang po, ano po, 30,000. Diba po? 30, 20, 15. Sigurado po kakayanin ko po ulit ito. Pero pag naglaban kayo, nasaktan kayo, na wala na cellphone, nasa ospital ka pa. Diba po? Ganun lang po kasimple yun. Ang akin, huwag na po kayong lumaban. Kaya, oy, ito pa yung barya ko. Oh, ayan na. Diba? Diba? Hindi po ako nag-ano. Meron ka ba nakalimutan? Ito pa, hayop. Pero totoo po yun, nangyayari. Ang tagal lang po yun eh. Napakita ko lang po din sa news. Isang taxi, yung UB. Hindi alam ng babae, ang kasama niya pala lahat, puro grupo. Isa, office girl, Makati. Totoo po yan, nabasa ko po sa Jared as a AV.
nakakalaga yung cellphone niya noon. Yung po siguro yung top of the line. So 18K. Sinabi ko, in-interview yung kamag-anak. Hindi binigay yung cellphone. So, hindi po ako nagkakamali kung 6 o 8 saksak ang tinanggap ng babae. Patay. Diba? So, nakuha na po yung 18K. Gastos pa sa ospital, patay pa po siya. So, yun lang po ang pakiusap ko sa inyo. Huwag na po kayong lalaban. Kasi ang akin naman, kung kinita ko po ito, nabili ko to sa 15K, for sure, mabibili ko ulit ito. Pero pag tayo namatay na, hindi na natin mabibili. Diba po? Eton ko! Sigurado, susubong ako kay Trulong nito. Kaya tatapusin ko na po ito. Pero last na lang po, isa na lang. Pakiusap ko lang ulit, ma'am. Kaya po kami bumababa sa kapulisan, ang kapulisan natin sa community, para namin ilapit kami sa inyo, lalo na sa kabataan. Huwag niyo po kami galitin pa na. Diba, ma'am? Ayun ang pulis! Ulit siya! Talo! Unahan! Di ba? Naintindihan ko naman po yung inyong kasi nahirap din po talaga mag-disiplina ng bata. Di ba, ma'am? Naintindihan ko po yung lalo sa mga magulang. Pero ang akin lang po, iniiwasan lang po natin. Alam nyo yun, ma'am, na yung anak nyo na lang ang nandyan, walang ibang tutulong, wag naman po sana, bigla po kayong himatayin. Bigla po may mangyari sa inyo. Anak nyo na lang po ang nandyan. Saktong dumadaan po kami. Ubis po na humingi ng tulong. Sir, hingi po ako ng tulong. Yung nanay ko po, yung matay. Hindi ko alam ang gagawin. Paglabas, naku si pulis! Diba? Eh, tsaka handusay po kayo doon. Wala pong tutulong. Diba? Yan po yung namin. Kaya po kami lagi bumababa sa community na linggo-linggo. Sa tulong din po ng ating mga kabalikat, papasalamat din po ako sa kanila. Iniimbita nila kami. Papaliwanag po namin ng gusto yung aming kalagayan. Kasi nga po, yun lang po nakikita namin. Saan man po kami mapunta, sa mall, palengke, wala na sa komunidad. Alam, ayan ang mga pulis! Ayan na yung mga tanod, kukunin na kayo! Tatakbo po sila. Pero yun lang po iniiwasan talaga namin. Huwag naman po sana mangyari na yung anak nyo kailangan humingi ng tulong. Sakto po nandiyan na po ang mobile namin dumadaan. Imbis na makarga po namin kayo madala sa clinic, sa ospital, sa district. Diba po? So ang punta na po namin sa inyo, kasama na po namin ang soko. Oh, bukat. Okay, 3x9. Oh, medyo malaki braso. Diba? So ganun po yun. Sir, may dagdag na po. Dinagdagan po ng kapitan. Diba po? Pero yun lang po pakiusap namin na huwag niyo po kami gamitin pa namin. Garutihin nyo. Diba? Palo, pero huwag naman yung sobra. Diba? Nasa ano naman natin yan eh. Pagdidisiplina. Pero huwag niyo lang po kaming gagamitin pa na ako. Yun lang po. Nay, pwede na po kayo kumain. Tapos ma'am, pagka ulam, babalik po kami. At kaya pwede nyo po ipa-photocopy muna para sa mga inyong mga kapitbahay din. Pero nag-ulam lang po talaga kami sa sa aming dala. O picture po, pwede nyo po picturean. Kuya, hindi siya alcohol tubig na siya. Kasi ang pagdidilig natin is hindi buhos sa bakuran natin. Pwede kayong kumuha dyan, basta sinisipulan siya ng halaman. Okay na, nakapagaling na ako. Spray mo dito. Ayan.
Ang pagdidilig is spray lang. Hindi siya pwedeng buhos kasi malulunig lang din. O, sayang din yung ano natin. Yung version ng YouTube, Oo, nasa YouTube din siya. Kung medyo malimutan nyo man, pag uwi, may cellphone man tayo, pwede nyo panoorin sa YouTube. Basta ilagay nyo lang is self-watering plant. Lalabas na siya. Ito. Ganyan. Kung wala naman kayo, sir, ma'am, na paglalagyan, kasi baka mga talisod, ganyan, pwede nyo naman po siyang lagyan ng tali. Pwede nyo naman siyang isabi. Self-watering plant, hindi nyo siya obligadong diligan kasi dito na siya kukuha. Okay, good morning po sa ating lahat. So kanina natutunan nyo regarding sa urban gardening. Yun ay mahalaga dahil wala tayong space na malaki, lupa, di ba? Pwede natin yung mga ganyang pader, pwede natin isabit-sabit lang at least. Pag may tinanim, may uli. Ngayon, tuturo ko naman sa inyo kung paano gumawa ng basahan. Diba? Yung mga damit natin na disposable na, malaki na, tumabang na tayo, pwede na kaysa ipamigay natin sa iba, gawin natin, i-recycle natin sa basahan. Ang suggested na gagamitin dito ay yung cotton na tela, yung mga malalambot lang. Para mabilis natin gawin, stretchable. So, ang kailangan natin gamitin sa paggawa ng rug making, kahoy. Itong kahoy na to, yung frame na gagamitin natin, depende kung anong size ang gusto nating gawing basahan. Ito lang yung suggested na standard size, kumbaga. So, kailangan natin ng pako. Ang pako ay pwede na yung mga 1 media, 1.5, or ang 1, o yung maliliit lang. So, ang space natin, 1 inch. Ayan, o beside yung mga pako. So, para tayo nagtatayo dyan. Gugupitin. Kasama sa itinuturo ng ating mahal na mga PNP personnel ang pagkakaroon ng livelihood sa pamamagitan ng paggawa ng rug making. Maraming mga magagandang bagay ang naidudulot po ang ganitong gawain ng PNP. Unang-una, nailalapit nila ang kanilang imahe, ang kanilang presensya, ang kanilang visibility sa komunidad. At hindi po hadlang ang layo o lapit sa dami o kunti na nakikinig sila lecture, kasi po mapapanood nyo ulit ang mga video na to in comprehensive and detailed na pagkuha ng video sa YouTube channel. Wala ko ng tubig. Hindi, sir. Sir, anong halaman yan? Santol? Santol. Parang santol. Santol to. Santol. Ito yung hinihingi natin sa agriculture natin. Ah. Request natin to. Nagbibigay sila pagka may request tayo sa kanila. Oh, Kaya okay. supportive talaga yung LGU natin. Ay, that's good. So, Oo, sir. Lumayo ka. Yan. Sir, wait lang ah. tasking po ang ating mga PNP personnel. Habang nagli-lecture po sila sa rug making, ang mga kasamahan po natin, ako, may mga ranggo po yan, sila na po nagtatanim, tinan nyo naman po. Yan. So, multitasking po, habang nagdi-discuss po ang ibang mga PNP personnel doon sa loob, meron pong ginagawa ang ating mga PNP personnel po. Tree planting din po sila, kasama po ang katropa natin. At ito po ay babalikan natin months from now at titingnan natin kung tumubo nga ba. Kasi nga po, ito yung ipapangalan natin sa puno na to is cash. Kasi ano yan, babantayan natin na lumaki dito po sa kahabaan po ng Carnival. Sa doon kasi sa likod. Sige na, sir. Sige na. Okay na. Doon tayo sa isa. Okay. Sabay mo
siya, sir? Mauna yata siya. Ano Bakasyon ka lang, sir. Ano, for good na siya ulit doon. Ikaw? Ako, Dito may ka ano, na. oo. Okay, sir. Susunod na araw, kung meron man tayong engagement, makakaasa po kayo na ang Police Las Piñas ay laging nandito upang i-update kayo sa mga bago at mga kaganapan sa ating lungsod. In behalf again sa ating Tupo Police, ay lubusan po ako nagpapasalamat at malaking bagay po ang binigay niyo, yung oras niyo pa lang ay malaking appreciated na namin yan at ugnayan. Salamat, ma'am. At the same time, nagkabalikat, sir, thank you Okay. sa inyong Anytime, sir. presence also cooperation sa ating PNP. Alright. So, mabuhay po tayo lahat. Ibigay ng update o pagtuturo sa susunod na araw. Kung meron man tayo engagement, makakaasa po kayo ng Police Las Piñas ay laging nandito upang i-update kayo sa mga bago at naganapan sa ating lungsod. Hindi again sa ating mga police, ay lubusan po ako nagpapasalamat at malaking bagay po ang binigay niyo yung oras niyo pa lang ay malaking appreciated na namin yan at kaya nila sa programa na natin. At same time, magkakatugat sa inyong presence also cooperation sa ating PNP. So, mabuhay po tayo. Kabalikan Malaya Philippines, responsibilidad namin, aming kakayanin, ang ating samahan, lagi nating patibayin, ganyan ang